Ating topic ay ukol sa mga mangangaral. Kung papaano makikilala yung mangangaral na sa Diyos at kung papaano makikilala yung mangangaral na hindi sa Diyos. Kung papaano makikilala yung nagtatapat at nagsisinungaling. Kung papaano makikilala yung nagninegosyo lamang sa relihiyon o nagmamangaral atas ng mabuting kalooban na akayin ng kapwa-tao sa katotohanan. Mga kababayan, maganda ang paksa na ating tatalakayin ngayon sapagkat ito po ay tungkol sa mangangaral na sa Diyos o nagnenegosyo lamang at ginagawang gatasan lang o palabigasan ang mga membro. Ito po ay ating panunuorin muna ng buo ang video nang sa ganon ay hindi po tayo maaakusahan ng pagpuputol-putol ng video. Pagkatapos po nito ay tatalakayin naman natin, lalagyan po natin ng reaksyon ang mga bagay-bagay na tututulan natin tungkol sa mga naituturo ni Brother Eli Soriano. Simulan po natin. Sa katotohanan, napakahalaga ng mangangaral sa buhay ng tao. Hindi tayo nakaiiwas, anuman tayong pananampalataya, na meron tayong sinasangguning mangangaral. Meron ho sa ibang mga pananampalataya, pagkapanganak ng anak, dadalhin sa mangangaral. Pag lumaki-laki ng kaunti, kukumpilan, dadalhin uli sa mangangaral. Pag yung anak mo'y nagkapalat na nagbagong tao o nagdalaga at naningalang pugad at nagkasundo na makipagtipan sa isa't isa, yung dalaga at yung binata, pag magpapakasal na, mangangaral uli ang lalapitan ng isang tao. Pagka ikaw ay nagkasakit at malapit ka sa kamatayan, mangangaral uli ang kailangan ng isang tao. At pagka natuluyang namatay, pagkatapos ng ilang mga panahon na panaginipan ka ng iyong mahal sa buhay, lalapitan ng mahal sa buhay mo yung mangangaral. At dahil daw naghihirap ka sa purgatorio. Yung mga bagay na yan, isang bagay na hindi na po lingid sa inyong kaalaman na dito sa mundo, napakalaki ng kinaugnayan ng mangangaral sa buhay, sa kultura, sa paniniwala, sa paninindigan, at sa pamamahala ng isang bansa, mga kababayan. Maaaring masasabi natin dito sa ating bansa, sapagkat tayo nabubuhay under a democratic form of government wherein we hope for that, na under a democratic system, there is a separation between the church and the state. Pero kuminsan, bagaman sinasabi ng konstitusyon that there must be a separation between the church and the state, nakaka-impluwensya pa rin ng malaki ang mangangaral sa pamamahala ng isang sambayanan. Ang problema ukol sa pananampalataya, dapat ang mangangaral ang lumingap sa kanyang kawan. Pakinggan nyo. Dito sa isang talata ng unang Pedro, ito ang may karapatang magpasunod ng batas. Sa unang Pedro Kapitulo 5 at versikulo 2 o 1 hanggang 2, ganito ating mababasa. Pakinggan nyo. Sa matatanda nga sa inyo'y umaaral ako. Akong matandang kasamahan ninyo at isang saksi ng mga hirap ni Kristo, wika ni San Pedro, na may bahagi naman sa kaluwalhati ang ihahayag. Ano aral niya doon sa matatanda sa iglesia? Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo. Sino ho ang may katungkulan? Yung matatanda sa iglesia, yung mangangaral, yun ang may katungkulang pangalagaan ng wika ninyo, ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan, kundi may kasayahan na ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip. Ni hindi rin naman gaang-gaya ng kayo'y may pagkapanginoon sa pinangangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo, kundi kayo'y maging mga uliran ng kawan. Yan po ang batas sa mangangaral. Aalagaan mo yung kawan ng Diyos na nasa iyo. Gagamit ka ng pagpupuno na hindi sa pilitan. Hindi kagaya ng mga naunang mangangaral dito sa Pilipinas na kung gumamit ng pagpupuno sa pilitan, pag hindi ka sumunod, gagarutehin ka. Sa mangangaral, ang sabi ng Diyos, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo. Magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan, kundi
na may kasayahan ayon sa kalooban ng Diyos. At hindi rin naman ang wika dahil sa mahalay na kapakinabangan. Hindi ka magpupuno para ikaw ay kumulekta ng ikapo at makinabang ka ng makinabang sa miyembro at gawin mong palabigasan yung miyembro. Bawal ng Diyos sa mangangaral yon. Kaya lahat po ng mangangaral, o baka mamaya aaray na naman si Ginoong Abuloy. Ha? Ang sinasabi ko, lahat ng mangangaral, ginagamit ang relihiyong kasangkapan para gawing plabigasan yung mga miyembro sa kanyang kabuhayan, sa demonyo yon, hindi sa Diyos yon. Sapagkat yun sa Diyos, kung gumamit ng pagpupuno, hindi sa pilitan, at pagkatapos, ay hindi rin naman gaya ng siya'y may pagkapanginoon, at hindi rin naman dahil sa siya may mahalay na mapapakinabang sa miyembro. Yun po ang dapat na makita natin. Kaya ang mangangaral, ang mayroong pananagutan sa Diyos, magtuwid. Huwag natin iatang sa gobyerno yung bagay na pananagutan natin. Kaya kung sumasama ang tao, iulitin ko, nakikinig ba kayo? Kayo ho sa TV, pakinggan nyo. Kung sumasama ang tao, wag ang gobyerno ang sisihin natin. Kung sumasama ang tao, mangangaral ang sisihin natin. Bakit? Ba't ko sinabing mangangaral ang sisihin natin? Ang may pananagutang mag-akay, magpabuti, at magtuwid sa gawain ng mga tao, yung mga ngaral na sinasamahan. Sumama ngayon. Sisisiin mo gobyerno? Pangaral nyo. Bakit? Ba't ka sumama? Ba't ka sumama? Tanungin natin ng Diyos, ba't ka sumama? Dito sa isang talata ng Roma, 1:32. Kayo man ang magbasa, ito rin ang mababasa nyo. Pakinggan nyo. Na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos, na ang nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat dapat sa kamatayan, hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ng mga nagsisigawa ng mga yaon. Ano sabi ni San Pablo? Meron pong mga mangangaral na anong ginagawa? Alam naman nila yung kautusan ng Diyos na ang gumagawa ng kasamaan karapat dapat sa kamatayan o sa parusa, hindi lamang ang wika gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang gumagawa ng mga yaon. Kita nyo? Hindi kinukonsinte kapag turo yan, directly and indirectly. Paano indirectly? Kasi, halimbawa, ginagawa mo isang bagay, hindi mo man ituro, natututunan ng miyembro yon. Kahit sabihin mo pa sa miyembro, mosomoon sugol. Tumatanggap ka naman ng abuloy mula sa sugal. Ano ngayon yon? Ini-encourage mo magsugal yung miyembro mo. Kaya alam nyo, ang ugat ng kasamaan sa mundong ito, bukod sa pera, meron pang isa. Yung mangangaral. Yon ang konsintidor. Na bagaman nalalaman nila ang kautusan ng Diyos, na ang nagsisigawan ng gayong bagay ay karapat dapat sa kapahamakan, hindi lang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan. Ba't nila pinapayagan? Kasi sila ganon din ang gawa nila. Kaya payag sila sa gumagawa ng ganon. Anong katunayan? Pakinggan nyo sa 2:20 ng Roma. Ganito ang nakasulat. Ikaw na tagasaway sa mga di nakakaalam, guro ng mga bata, na sa kautusan ay mayroong kang anyo ng pagkakilala at ng katotohanan. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang sarili mo. Ayun ang sabi ng Biblia. Ngayon, alam nyo, kung magbasa ako, nilalagyan ko ng feeling. Yung iba nagagalit sa akin. Ba't kasi Suryano nalalaki mata? Yun ang pinta sa akin ng ating katunggaling si Ginoong Abuloy. Pag daw sa palakihan ng mata, talo raw siya. Sabi ko naman, hindi lang sa palakihan ng mata katalo. Miski sa basahan ng Biblia at sa pag-unawa ng katwiran, talo ka pa rin. Bakit? Biro mo, tanong sa'yo, ilan ang apostol, kasagot-sagot mo, 12. Hindi ba? Paano ngayon? Tama ba yon? Ang apostol, 16. Sukat sabi mo, 12. Kita mo na, apostol lang, hindi mo alam sagutin. Yung pabantama, ibang mas malalalim ang masagot mo. Ngayon, ito salitang ito ni San Pablo, binibigyan ko lang, bawal, lumalaki man ang mata ko, mga televiewers, pagpaumanhinan nyo na, totoo naman sinasabi ko Ano yung totoo sinasabi ko? Ito ang sabi ng Biblia. Ikaw nga, na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnanakaw, ay nagnanakaw ka. Ikaw na nagsasabing ang tao ay huwag mangalon niya, nangangalon niya ka. Kita mo na. Tino, mahiyaya ka naman. Sukat. Sasabihin mo sa tao, huwag mangangalon niya. Ikaw mismo may kabit. Paano yun? Ha? Huwag makikiapid. Ikaw mismo yung nakikiapid. Tatlo-tatlo pang prosti. Buti kung prosti ice candy. Prostitute Kung di ba, may dyaryo ko dyan Totoo
Totoo ito nasa Biblia. Pag hindi ko sinabi to, wala nang mangangaral sa Pilipinas na magsasabi nito pag hindi ko to sinabi. Eto meron bang magsasabi nito? Meron bang aatake ng kagaya nito? Wala maraming nangangaral ho kayo po. Walang pinag-aralan kundi magaganon Hallelujah! Praise the Lord! Praise be the name of Jesus! Walang ginawa kundi maglakad sa stage, hindi bumabasa ng Biblia. Mga kapatid, dahil pa ho yung kandidato ganun ho ngayon ang maraming mangangaral. Walang ginawa kundi sumenyas. Binabasa ba ang Biblia? Binabasa ba ang Biblia? Magbasa man ng Biblia, isang sitas lang magkukwento na ng 2 oras. Dito ho, sa palatuntunan ito, hindi. Dito, kulang ang oras sa babasahing sitas ng Biblia. Yung ibang makakalang dyan, walang alam sabihin kundi, hallelujah, praise the Lord, amen, amen. Yun, nauubos ang oras kakakanta ng choir. Bumabayad ng 2 oras, puro kantahan lang. Wala, yung aral ng Diyos nagugutom ang tao sa aral, kaya sumasama ang tao Bakit? Hindi mo tinuturuan At kung ikaw man ay magturo, yung turo mo, hindi mo lamang ginagawa. Tingnan ninyo, ituloy natin. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. Ikaw na nagsasabing ang tao'y huwag mangalon niya, ay nangangalon niya ka. Ikaw na nasusuklang sa mga Diyos-Diyusan, ay nananakawan mo ang mga templo. Ikaw na nagmamapuri sa kautusan, sa iyong pagsuway sa kautusan, ay niwawalan mo ng puri ang Diyos. Ano po ang sabi ni San Pablo? May mga mangangaral, nagsasabi, huwag mangangalon niya. Nangangalon niya. Mapipigil mo ba yung kalunyero? Ikaw mismo yung kalunyero. Hindi ba? Ngayon sasabihin na iba, masakit daw ako magsalita. Yun ang nasa Biblia, nangangalon niya. Ano ba kahulugan nun? Di kalunyero. Masakit ba yon? Masakit para doon sa tinatama, pero sa hindi. Pero dapat yung maintindihan, yung sinasabi rito na kaya sumasama ang tao dahil sa mga ngaral. Ikaw, nagtuturo ka sa iba, hindi mo tinuturo ang sarili mo. Parang ganito, sabi mo sa anak, huwag ka maninigarilyo. Ikaw parang pugon yung bunganga mo. Mapipigil mo ba yung anak mo? Ang nasa sa isip mo, ikaw naninigarilyo ka Tapos ako pagbabawalan mo. Ganun yun. Parang mga ministro. Parang pugon ng bunganga, sindi na sigarilyo. Pagkatapos yung pinambili na sigarilyo galing doon sa abuloy ng miyembro sa ikapo. Hindi naman nakahalayan sa sarili nila. Na yung inagaw lang ng miyembro sa kakainin, ibibili lang. Hindi ko naman kayo kalaban. Pero kalaban ho ng Diyos yung sigarilyo. Ayan ang sabi ko. Pero ang masasabi natin, miski ang gobyerno ayaw ng sigarilyo. Tingnan niyo sa Quezon City, bawal magsigarilyo sa mga public places. Bawal na rin ang sigarilyo sa mga public places. Dibaga, hindi naman natin binabawalan ng tao na sa sigarilyo na sila ating pinanghihimasukan. Yung ating mga kapatid lang, inaaral natin sa mga kapatid na yung sigarilyo, bisyo. At kung yan bisyo, hindi gawa ng Kristiyano ang magbisyo. Ayun, ba't kayo tayo napunta kaya sa sigarilyo at baka magalit tuloy sa atin yung mga ibang sponsor dyan nila, no? Kasi doon nga sa sinabi ni San Pablo na ikaw nagtuturo ka sa iba, hindi mo naman tinuturuan ang sarili mo. Kaya ang mga tao, kung sumasama man, alam nyo, pag sumasama ang tao, wag ang gobyerno ating sisihin. Ang sisihin natin, yung mangangaral ng relihiyon na kinaaniban ng taong masama. Bakit? Hindi niya kasi tinuruan yung miyembro niya Ba't hindi niya tinuruan? Kasi siya man nakikita, gumagawa rin ng masama na yon. Kaya sabi ni San Pablo, hindi lamang gayon ang kanilang ginagawa ang wika, kundi naman pinapayagan ang nagsisigawan ng mga yaon. No 32, tandaan yon talata. Kaya kung sumasama ang tao, wag ang gobyerno sisihin natin. Mangangaral lang may pananagutan yan, kaya sumasama. Yan ang dapat nating makita. At alam nyo kung bakit sumasama ang tao? Dahil sa mangangaral? Kasi kaya sumasama ang tao dahil sa mangangaral Pakinggan nyo ang sabi ng apostol na si San Pablo. Sa isang talata ng 2 Korinto, mayroong ganitong pangungusap ang apostol na si Pablo, mga kapatid. Ngunit, ako'y natatakot. Baka sa anumang paraan, kung papaanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Pansinin nyo, natatakot ang wika ko, sabi ni Pablo sa mga Kristiyano ng una. Baka, kung papaanong si Eva ay nadaya ng ahas, ang inyong wikang walang malay at malinis na pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Paano sasama? Tuloy ang basa. Baka, sapagkat kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral,
o kung kayo nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang ebanghelyo na hindi nyo tinanggap, mabuti pang pagtiisan na ninyo. Ano po ang sabi ni Pablo? Baka yung paririto, mangangaral ng ibang Jesus, ang inyong walang malay na pag-iisip na kay Kristo'y pasamain. Baka kung yaong paririto'y mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o ng ibang ebanghelyo. Bakit? Ano ba yung ibang ebanghelyo na yon? Pakinggan nyo, dito sa Galacia. Na ito'y hindi ibang ebanghelyo. O, Biblia rin ang dala. Hindi ibang ebanghelyo, ito rin ang dala. Ngunit, kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nang-iibig pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa amin ipinangaral sa inyo ay matakwil. Ano po sabi ni Pablo? Ang daladala rin nila, Biblia rin, ebanghelyo rin. Pero merong ilan na nagsisiligalig ang wika, nag-iibig pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Kaya kung mo pinasasama yung ebanghelyo, pati yung recipient sumasama rin. Kagaya nito, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Nung ikaw ay nasa relihiyong kinagisnan, simple ka. Ikaw ay normal ka. Kasi hindi ka masyadong concerned dahil pabaya yung mangangaral mo sa relihiyong kinagisnan. Ngayon, merong iba lumipat ng iglesia. Umalis sa kinagisnan, pumunta sa iglesia. Kahit anong iglesia ang tinutukoy ko. Nung mapunta ngayon siya dun sa iglesia niya, tinuruan ng pastor, ito ang atin ng katotohanan. Sapagkat nandito sa atin ang sugo. Andito. Ito lang ang totoo. Sa labas natin, walang maliligtas. Ayun. Kaya kung ito lang ang totoo, mga kapatid, nakahanda tayong mamatay at magpakamatay alang-alang sa katotohanan. Ayun. Mabuti sana ko ang sinabi, mga kapatid, nakahanda tayong mamatay dahil sa katotohanan. Tama yun. That's very good. That is Romans chapter 16 verses 1 to 4. Talagang ang Kristiyano nakahandang mamatay dahil sa katotohanan. Eh ang ginawa ng pastor ay dinagdagan. Dapat nakahanda tayong mamatay at pumatay. Aba. Ayan. Yan ang pagpapasama sa ebanghelyo. Kaya yung tatanggap nun, sasama rin. Bakit? May dati hindi siya pumapatay dahil sa pananampalataya. Ngayon, pagka yung pananampalataya niya pinintasan mo, lulutang ka sa ilog Pasig. Maniwala ka. Totoo hindi? Basahin niyo dyaryo. May mga iglesia, umuutang ng buhay ng kapwa. Oh. Di ba? Di ba may mga iglesia dyan, nangungutang ng buhay, pinangangaas, malalaki na sila, mayaman na sila, milyon-milyon na sila, malakas sila sa gobyerno, merong ganyang iglesia, at hindi kayang takpan ng kahit na sino sa kasaysayan ng sangkatauhan. Merong mga tao nang magrelihiyon, lumupit. Merong mga tao nung makakilala ng katotohanan, naging malulupit sa kapwa. Natanong lang, ng baril na. Biro mo, ministro kami dala kang Biblia, nagtanong lang yung tao, napikon, binaril. Sang nakakita mga ministro nakasukbit baril. Meron bang ministro ni Kristo nakasukbit baril? Pagka nakakita ka lang ministro, nangangalan nakasukbit baril, sa demonyo ang ministrong yan, mga kababayan. Biro mo, mangaral ka ng Diyos, may dala-dala ka sandatang pampatay. Eh baka sabihin, batik ang mga apostol, may itak. Oo, may itak siyang ginagamit. Nangangaral sila, pag maraming talahib, tinatabas nila. Yun, ang gamit ng itak nila. Hindi pang itak ng legyon. Ang katunayan, nung itakin ni Pedro si Malco, ano ang sabi ni Kristo kay Pedro? Pedro, isoli mo yung tabak mo sa kanyang lalagyan. Huwag mong gagamitin yan. Sa pananaga. Bakit? Sapagkat ang nabubuhay sa tabak di mamamatay. Kaya yung Panginoong Hesukristo, banal na guro, banal na sugo, pinagbawalan ng kanyang alagad, managaman lang ng tenga, bawal. Itong mga sugo, kayong mga impaktong sugong ito, inuutos sa lang miyembro pumatay. Nakita nyo? Diyan sumasama ang tao. Bakit?
pinasasama ang kahulugan ng Ebanghelyo, dinadagdagan. Sabi ng Ebanghelyo, pwede kang mamatay dahil sa katotohanan, pwede mong ialay ang buhay mo dahil sa katotohanan, kagaya ng ginawa ng mga unang Kristiyano. Maligaya silang namatay dahil sa katotohanan, pero kailanman, hindi sila pumatay, sila ang pinatay. Yan ang dapat niyong makita. Ngayon ho, may mga iglesia, pumapatay, kaya mag-iingat kayo. Meron dyan mga relihiyon, may pananampalataya dyan, meron silang tinatawag na iglesia ang ganon, na pumapatay ng tao. Kanino yon? Basa, ng kapwa niyo tao, kanino kayo? Kayo'y sa inyong amang Diablo. Mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Ano ba yung nais ng tatay nyo? Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya, sa ganang kanyang sarili, nagsasalita siya ng kasinungalingan, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama ng mga ito. Ano po ang sabi ni Kristo doon sa mga mamamatay tao? Kayo'y sa tatay niyong demonyo. Kayo sa inyong amang Diablo. Siya'y mamamatay tao, buhat pa ng una. Yung nais ng inyong ama, yun ang gusto niyong gawin. Sabi po ni Kristo sa mga Hudyo nung una. Kaya alam nyo yung iglesyang mamamatay tao, meron dyan mga iglesia pumapatay ng tao talaga eh. Pero yung pagpatay ng kapwa eh. Pagkatapos nasulatan lang yung bakod ng kapila tinepok yung nagsulat. Paano yun? Kaya dinimanda na lang, mga kapatid, ng vandalism. Pero lumutang sa Ilog Pasig basahin nyo doon sa dyaryo. Doon sa Cebu nangyari. Paano ngayon yan? Kayo ba ngayon, di ba kayo nakukonsensya? Mga miyembro ng iglesyang ganyan? Na alam nyo, yung iglesia nyo pumapatay ng kapwa-tao at nangungutang ng buhay. Pagkatapos na andyan pa rin kayo aabu-abuloy, huwag kayong umasok papunta kayo sa langit. Tapos na ang pasis nyo papunta sa impyerno pag hindi kayo umalis dyan. Mga kababayan. Hindi kayo pupunta sa langit. Hindi kayo pupunta sa langit. Walang mamamatay tao na pupunta sa langit, mga kababayan. Kaya, para ikaw ay maging sa Diyos, kailangan ang may kargo, yung ministro, yung mga ngaral. Kung sumasama ang tao, ang isang pinanggagalingan ng pagsama ng tao, yung maling turo ng mga ngaral, yung pagpapasama ng Ebanghelyo ni Kristo na ginagawa ng iba, kagaya dito. Ang sabi ka ng Diyos, mahalin ang sugo. Ako naman po'y conforme ron. Hindi po ako tutol. Pag nasa Biblia, tama yon. Mahalin mo ang mga ngaral mo. Mahalin mo yung nagtuturo sa'yo. Lubos na mahalin mo sa pag-ibig. 5:12 ng unang Tesalonika. Yung mga ngaral talagang minamahal yan. Yun ang nasa Ebanghelyo. Meron nung nagpasama ng Ebanghelyo, pinapasama, dinudugtungan. Ano idinugtong? Mga kapatid, sister, utos mahalin ang mga ngaral. Isang kiss na. Kinisan, na kuryente. Pagkaraan ng 3 buwan, yung miyembrong dalaga, buntis. Sino may gawa? Yung sugo. Diba? Yan ba bago? At yan ba ipagtatanong pa natin? Napakarami dyan sugo na parang bulugan na baboy. Pasensya na kayo. Kasi talagang ganun ang tawag bulugan di ba, no? Di ba? Yung talagang bumubuntis, bulugan yon. Itong mga ministro ito, may asawa naman, bakit pati yung dalaga sa miyembro nila pinakikialaman pa? Yun nga po ang liham nung taga roon sa Nueva Ecija na lumihan sa atin. Yung kanyang ministro, tinangay na yung dalaga, tinangay pa pati abulo yan na iglesia. Ano raw ang hatol doon? Ang hatol puron, kamatayan ayon sa Biblia. Ayan, sa batas ng Diyos, kamatayan ang hatol sa isang ministrong nakakaalam ng batas, nagtuturo ng batas, sasadyain gumawa ng mabigat na kasalanan, kamatayan nyo. Alam nyo kasi, ang batas pagka ang gagawa ng batas, yung walang medyo walang malay masyado, may paborang batas doon Bagaman po sa ating batas sa lupa, sabi ng kawikaan sa lupa, yung sa batas, yun daw, innocence of the law excuses no one. Yun sa batas ng tao. Pero sa batas ng Diyos, your innocence will sometime excuse you. Sa batas ng Diyos. Kung minsan, yung ginagawa mo ng walang kamalay-malay, pinatatawad ng Diyos yun. Si San Pablo, gumawa siya ng masama, pero ginawa niyang walang kamalay-malay, pinatawad siya ng Diyos. Ayun. Pero ministro, paano mo naman sasabihin, nadala lang ako ng kabiglaanan Hindi kabiglaanan yun.
dinadaan muna sa tingin-tingin nyo, tsaka kindat-kindat na gano'n. At saka ligaw-ligaw. Yun. Maaari, masabi ko, kabiglaan na nagkasalubong kayo, nadapa ka sa daanan, no? Natalisod ka, nung madapa kayo, meron pala dumadating na magandang dalaga, siyang mong nadapaan. Yun kung nahalikan mo man, maaaring sabi mo na hindi mo sinasadya, kahinaan lang ng laban mo. Pero hindi, pinlano mo, pinapunta mo, sis, meron tayong gagawin sa office, ha? Pumunta naman. Kasi sabi naman, mahalin ng ministro, di ba, no? Di gagawin sa office. Ngayon, pag nasa office na, sis, may nakapagsabi na ba sa'yo napakaganda mo? Pastor, may asawa na ho kayo. Uy, si Harry Solomon kasal libo O kita mo. Ayun. Okay ba, mga kapatid? Ganon ang trabaho niyang mga pastor na yan. Masasabi mo ba ngayon na yun kahinaan, yun kabiglanan? At kamangmangan sa batas? Ministro ka, nagtuturo ka ng aral, pagkatapos ikaw ang gagawa ng labag? Hindi ko naman sinasabing ang ministro huwag nang magkasala, Wala naman taong hindi nagkakasala. Ako man nagkakasala ako. Pero pinipili ko naman ang kasalanan. Mga kapatid, yung labag na alam kong garapan na kasalanan sa Diyos, mahirap kong magawa. Tinanin ko, kung meron mang magagawang kasalanan ng mangangaral ng Diyos, mangangaral, yung mga kasalanan hindi sinasadya, hindi kagarapan lang kasalanan sa kapwa. Pero meron diyang mangangaral pinakain na ng miyembro sa kamay, sa palad, kinupkup na. Ministro, ikaw, wala namang matutuluyan, dito ka na sa amin tumuloy. Salamat po, kapatid. Napakabait nyo. Oo, dito ka na. Paano ang pagkain? Magbibigay na lang ho ba ako para sa pagkain? Huwag na rin. Sabi ng Biblia, mahalin ng ministro libre na pagkain, Libre pa bahay. Ngayon, nung nagbihis, daladala yung kanyang marumi. Pastor, akin na ho yan. Hoy, marumi ho ito Akin na nga ho, lalabang ko. Ganun ba? Sige, salamat May labandera pa, Pagkatapos, mamayang kote nung alas 9, may kumatok na miyembro na sa kapitbahay. Kumatok yung kapitbahay. Bakit ho? Nandito kayo. Pinagdala ko ng merienda si Pastor yung ginatan. Binigyan. Nung tanghali, dumating yung miyembro sa kabila. Kapatid na Pastor, nagluto ako ng tinola. Sa amin ka naman ng hali. Sarap yung sabaw nun. Punta ron. Yung kote, ito naman yung isa. Pastor, nagmurko na ko sa amin ka na magapunan. Nakita nyo, sarap ng buhay ng Pastor, Yung pastor ng mga demonyo. Masarap ang buhay nun. Ayun. Pagkatapos, nung wala nang natitirang tao sa bahay na iwan yung dalaga, ayun, niligawan na. Kaya kamukat-mukat mo, yung miyembro nating kapatid taga Makabebe, nung dati sila'y nandun sa born again daw nila sinasabi, lumapit sa akin, kayo ho ba si Mr. Soriano? Opo. Bakit ho? Bakit nakakaiyak ho ba mukha ko? Hindi ho. Sabi, kami ho'y naapi. Bakit ka ako? Ba't kayo naapi? Kasi ho, nagtiwala kami na sila'y mangangaral. Praise the Lord kami ng praise the Lord. Binubuntis na ho pala yung anak ko. Ayun. Lumaya sila ron, pumunta rito. Gusto niyo akong hamunin? Ngayon, malaki na. Yun ang sinasabi ko. Pag hindi tayo mulat ang isip tungkol sa mangangaral, ano ang mangyayari sa atin? Pinaglalaba mo na. Pinakakain mo pa. Libre bahay. Libre tubig. Libre ilaw. Libre merienda. Libre kabitan. Yan ang mangyayari sa atin. Kaya mga kapatid, dito sa atin, huwag nyo kailanman pangyayarihin ang ganon. Ng unang Korinto, ganito ang pagtuturo ng apostol na si San Pablo. Datapwat, sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid. Kung siya'y mapakiapid, o masakim, o mananamba sa Diyos-Diyusan, o mapagtungayaw, o manglalasing, o manlulupig, sa gayon huwag man lamang kayong makisalo. Sapagkat ano nga sa akin ang humatol sa nanga sa labas? Hindi ba kayo nagsisihatol sa nanga sa loob? Dadapwat sa nanga sa labas, Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masasamang tao. Ano po ang utos sa tunay na iglesia ng Biblia? Alisin nyo sa inyo ang masasamang tao. Huwag kayong makisama sa mga tinatawag na kapatid na kung siya'y mapakiapid, masakim, mananamba sa Diyos-Diyusan, manlalasing, manlulupig. Sa gayon, huwag man lang kayong makikisalo. Alisin nyo sa inyo ang masasamang tao. Kaya lahat ng iglesia hindi nag-aalis o hindi nagtitiwalag ng masasama. Kumbaga sa isang kanastrong kamatis, may bulok, hindi inalis. Bandang huli, bulok na kayong lahat. Yan dapat nating makita. May batayan ba sa Biblia? Eto, pakinggan nyo. May batayan ba na talagang yung masama lumalaganap yan? Kaya nga dumadami masama sa relihiyon Bakit? Kinukonsinti ng ministro. Pag malaking mag-abuloy, kahit 3 babae, hindi tinitiwala. Pakinggan nyo. Sa isang talata ng Kawikaan, 29:12, ganito ang sinasabi. Kung
ang puno ay nakikinig sa kabulaanan, lahat niyang mga lingkod ay masasama. Ano po ang sabi ng Diyos? Kung ang puno nakikinig sa kabulaanan o sa kasinungalingan, lahat niyang mga lingkod tawag masasama. Bakit sumasama ang miyembro? Dahil masama ang puno. Bakit sumasama ang miyembro? Uulitin ko. Dahil masama ang puno. Pagka ang puno nakikinig sa kabulaanan, lahat niyang mga lingkod tawag masasama. Bibigyan kayo halimbawa. Ang puno, halimbawa, ang paniwala, si Kristo'y tao. Lahat ng miyembro, pati yung nasa bundok ng Araya, tao paniwala kay Kristo. Okay? Hindi ba tama yun? Hindi ba yun ang regla ng katwiran? Pagka ang puno nagsusugal, ang miyembro magsusugal din. Ha? Ang sumusunod, magsusugal din. Eh sa amin ikaw, merong hindi nagsusugal. Kasi hindi ka sumusunod sa puno. Pero pag sumunod ka sa puno, magsusugal ka rin. O, di ba? Yan ang regla ng katwiran sa Biblia. Yan ang lay ng katwirang na sinasabi ng Biblia. Pag ang puno'y masama, masama rin ang bunga niya. Kaya kung masama ang mga tao, ang puno niyang mga yan ay masasama. Sapagkat, eto ang sabi ni Kristo. Babasahin natin. Baka sabihin niyo, wala sa Biblia, ha? Ere, sino sisisihin mo? Ang sisihin mo, yung ministro nyo, o yung mangangaral nyo, o yung kung sino nyo, na nagtuturo sa inyo, kaya pasama kayo ng pasama, dahil dahil kinukonsinti ang masama sa inyo. Bakit? Eto ang sabi. Sa kanilang mga bunga, ay inyong mga kikilala sila. Nakakaputi baga ng mga ubas sa mga tinikal o ng mga igo sa mga dawagan? Gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy na nagbubunga ng mabuti. Datapot ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagi sa apoy. Kaya sa kanilang mga bunga, makikilala ninyo sila. Kaya makikilala mo, pag yung miyembro plastic, kahit hindi mo pa nakikita yung ministro, ibig sabihin plastic din yung ministro noon. Eh nakita mo na yung bunga eh. Eh sabi nung iba kasi ganito, yun ay ang puno, nakikilala sa bunga. Okay, nasa Biblia. Baliktarin natin. Ha? Yung puno, nakikilala sa bunga. Pwede rin baliktarin. Na yung bunga, nagpapakilala ng puno. Okay? O, kita nyo? Kaya pagka ang bunga, mga miyembro, puro mamamatay tao, malulupit. Yung ministro nun, mamamatay tao rin malupit. Ha? Pagka ang miyembro, hindi marunong magbayad ng utang. Ha? Ang ministro nun, hindi rin marunong magbayad ng utang. Kaya yung mga kapatid dito, inaaralan ko, hoy, magbabayad tayo ng utang. Ako may utang din, pero pinipilit kong makabayad. Pag wala akong pambayad, nanghihingi ako ng diskargo. O, dahil tayo, mahihirap lang naman tayo. Hindi naman tayo kagaya ng ibang iglesia dyan, mga kapatid. Ang pera, sako-sako. O bakit puro ikapo? Love offering, sacrifice offering, seed faith. Ganun ba? Faith seed. O ano-ano mga tinawag nila ha? Pagkatapos meron pang chapel construction. Meron pang Dorcas. O di ba? O mga pastor, mahiya naman kayo. Ginagawa niyo plabigasan ng mga miyembro at ginagawa niyo na lang front ng relihiyon sa inyong malaking syndicate. Ha? Sa inyong mga racket, mga kapatid. Kaya kung sumasama man ng tao, huwag natin isisi sa pamahalaan ng pagsama ng tao. Isisi natin sa mga ngaral at dun sa taong hindi tumatanggap ng turo ng Diyos. Yan ang dapat nating makita. Kaya ako ang aking paniniwala, yung mga ngaral dapat nating paksain yan para makilala natin yung mga ngaral na nagkalat ngayon. Alam nyo ngayon, maraming mga ngaral Tupad na tupad yung sinabi ni Kristo, maraming lilitaw, bula ang propeta, naman ang mga mas bula ang mga ngaral. Kaya paramihan ng paramihan. Kung hindi tayo ngayon matututong suriin sa Biblia ang pamantayan ng Diyos tungkol sa mga ngaral, magkakamali tayo. Ngayon, yung nagtatanong dito na sinasagot ko na isang linggo, meron pa siyang isang interesting question na naririto Ang isa sa kanyang mga tanong ganito, sa amin hong samahan, nagpupuno rin ang babae. Ano ang inyong pananaw tungkol sa pamumuno ng babae sa relihiyon? Yan. Ano raw ang ating pananaw tungkol sa pamumuno ng babae sa relihiyon? Ito ang masasabi ko. Ang babae po, hindi pinahihintulutan ng Diyos maging puno sa relihiyon. Sa Pilipinas pwede. Kita mo si Presidente Cory, di ba?
Tinan mo si Thatcher sa England. Tinan mo si Queen Elizabeth. Ayan, namumuno sila sa pamahalaan, yung mga babae. Pero pagdating po sa pananampalatayang sa Diyos, lahat ng pananampalatayang ang puno babae, hindi sa Diyos yan. Pakinggan nyo. Sa isang talata ng unang Timoteo, sa Kapitulo 2 at versikulo 11, ganito ating mababasa. Ang babae mag-aral na tumahimik, na may buong pagkapasako. Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki kundi tumahimik. Sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang saka si Eva. Ayun. Yun ang dahil sinabi ni Pablo. Sapagkat si Adam siyang unang nilalang saka si Eva. Kaya hindi niya ipinahihintulot na itong babae pa ang magpuno sa lalaki. Hindi ko ikay pinahintulot na ang babae magpuno o magturo sa lalaki. Ang sabi ng Biblia. Ayun. Kaya kami po naniniwala sa relihiyon, hindi dapat na yung babae magpuno o magturo. Ngayon, maaari niyong makita, dito may babae kaming nangangaral eh. Ayan. Yung ilang nakaupo dyan, mga babae nangangaral yan. Ilang ba babae dyan? 5, kala ko 6 eh. Hindi kasama si kapatid na puno. 5 babae ito, no? Yung mga yan, nangangaral yan. Bakit nangangaral? Kasi iba po yung nagpupuno sa nangangaral. Iba yon. Ang bawal ng Diyos, ang babae magturo o magpuno sa lalaki pagdating sa relihiyon. Pero, hindi po naman masama kung yung babae mangangaral. Halimbawa, kasi merong mga iglesia, wala silang babaeng nangangaral. Iglesia ni Cristo ni Manalo. Wala silang babaeng ministro. Bakit? Kasi meron silang nabasa rito na pinagbatayan nila. Babasahin ko. Dito sa 14 ng unang Korinto, ganito nasasabi. Ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia sapagkat sila'y walang kapahintulutang magsalita kundi sila'y pasako gaya naman ang sinasabi ng kautusan. Ayun, ito nabasa nila. Ayan ika, ang babae walang kapahintulutang magsalita kundi sila'y pasako, magsitahimik sila sa iglesia. Kaya ika sa amin, walang babaeng nagsasalita. Ang sabi ka ni Pablo, tumahimik. Sa amin may nagsasalitang babae. Alin kaya ang tama? Kayo o kami? Pag-aralan nga natin ito, mga kapatid. Bawal ba na ang babae talaga magsalita? Ha? May sabi ni San Pablo, sila'y walang kapahintulutang mangagsalita. Yun ang hindi pinahihintulot, yung mangagsalita sila. Pero hindi sinabi ni Pablo, bawal silang papagsalitain. Ha? Iba kasi yung bawal mangagsalita kaysa sa papagsalitain. Halimbawa, pinagsalita ko si kapatid na Luz Biminda Cruz, yung ating producer dito sa palatuntunan ng dating daan. Pinagsalita ko, pinag-voice over ko. Masama ba yun? Iba kasi yung pinagsalita kaysa doon sa nagsalita sa kanya sarili. Ang sabi ng Biblia, ang mga babae walang kapahintulutang na magsalita kundi magsitahimik. O ngayon, kung ang interpretasyon na kagaya ng ginagawa ng iba, ang interpretasyon niya, babae tumahimik, walang magsasalita, lalabas dito, tanungin mo yung babae sa iglesia. Bawa, nandito tayo. Kapatid, ano pangalan mo, ha? Saan ka nakatira? Ilan ang alak mo? Ang interpretasyon nyo pala, ang babae tumahimik, wala nang kapahintulutang magsalita eh. Ganun ang lalabas. Sabi na iba, kaya ikaw sa amin, walang nagsasalita kahit magsalita. Sabi ka ng Biblia, ang babae, walang kapahintulutang magsalita, kundi tumahimik. Kaya ang babae namin, tahimik. Kapatid, kumain ka na ba? Ayun, yun ang lalabas. Ganun ba kahulugan nun? Ganun ba? Abangan nyo, mga minamahal na kababayan, tatalakayin natin sa susunod na pagtatanghal ng palatuntunan ito, ang tinasabi ni San Pablo na ang babae walang kapahintulutang magsalita. Ano ang kahulugan nun sa Biblia? At ano naman ang kahulugan ng ang babae hindi pinahihintulot na magturo o magpuno sa mga lalaki? Abagan ninyo ang pag-aaral na yan sapagkat natitiyak kong hindi sinasabi yan ng lahat ng Sa puntong ito mga kababayan ay ating himay-himayin na ngayon ang video nang sa ganon ay ating maunawaan naman ang mga bagay-bagay na kailangan nating sundin o kailangan nating tutulan. Simulan po natin mga kaibigan. Ating topic ay ukol sa mga mangangaral.
kung paano makikilala yung mangangaral na sa Diyos at kung paano makikilala yung mangangaral na hindi sa Diyos. Kung paano makikilala yung nagtatapat at nagsisinungaling. Kung paano makikilala yung nagninegosyo lamang sa relihiyon o nagmamangaral atas ng mabuting kalooban na akayin ang kapwa-tao sa katotohanan. Kung paano makikilala ang mangangaral kung sa Diyos o hindi sa Diyos. Kung papaano malalaman o makikilala ang mangangaral kung siya ay nagtatapat o siya ay nagsisinungaling. At kung papaano malalaman na ang mangangaral ay nagnenegosyo lamang sa pamamagitan ng paggamit ng mga salita ng Diyos o kaya ay nangangaral ng katotohanan mula sa Diyos. Mga kababayan, ang mga bagay na itong topic na ito ay wala pa akong nakita na mangangaral na hindi nagnegosyo sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Lalong-lalo na po ito kay Brother Eli Soriano, na noong nagsisimula siyang mangaral ay mapakumbaba niyang salita. Na noong natuklasan niya na napakalaking aabutin niya sa pagre-religion ay nagunti-unti na po siyang nagbago. Ngayon, ang ating topic ay papaano nga ba makikita na ang isang mangangaral ay nasa Diyos o hindi sa Diyos. At kung papaano nga ba natin makikita na ang isang mangangaral ay nagnenegosyo lamang at ginagamit lang ang mga miyembro niya na palabigasan o kaya ginagatasan lamang niya ang kanyang mga membro. Mga kaibigan, sa ngayon po ay napapatunayan na ng marami na si Brother Eli Soriano ay isa siyang mangangaral na ginawa niyang palabigasan ang kanyang mga membro. Bakit ko po nasasabi yan, mga kababayan? Minsan po sa buhay ko kasi ay naging kaanib ako sa MCGI na iyan. Ngayon po, kung may mga makakarinig sa video na ito, kayo po na nandiyan ay malalaman at masasabi ninyo na kung papaano niya ginagawa dahil sa napakagaling niyang magpapaliwanag sa mga bagay-bagay ay nakukuha niya yung mga kaanib, yung mga membro niya, yung napapaanib niya na lahat halos ang kanilang mga kayamanan. Ang halos ng kanilang pagmamay-ari ay mauubos at maibibigay lamang kay Brother Eli Soriano, mga kababayan. Kung sakaling mayroong tututol sa sinabi kong iyan, pwede po kayong mag-comment, pwede nyong ilagay kung ano ang dapat natin pag-aralan at sasagutin ko po kayo tungkol sa bagay na iyan. Ngayon, ang masasabi ko tungkol sa pagkakakilanlan ng isang mangangaral kung sa Diyos o hindi sa Diyos ay iisa lamang po. Isang napakahalagang bagay lamang ang pagkakakilanlan sa isang mangangaral kung sa Diyos o hindi sa Diyos. Tandaan po ninyo ito, mga kababayan. Ang pagkakakilanlan ng isang mangangaral kung siya ay sa Diyos ay nakabatay lamang po sa tatlong sangkap. Ang una po dito ay ang tamang pangalan ng iglesia. Tandaan po ninyo yan. Yan po ang una. Kailangan po ang isang mangangaral ay taglay ang tamang pangalan ng iglesia na nakasulat po sa Biblia. Ang pangalawa po ay ang tamang bautismo. Ang sinasabi kong tamang bautismo na ito, mga kababayan, ay bautismo sa tubig na mabubuhos upang mahugasan ang mga kasalanan ng bawat tatanggap
o mababautismuhan nito. At ang pangatlo, mga kababayan, ay ang tamang pagtatala ng mga pangalan ng mga mababautismuhan. Sa pamamagitan po ng tatlong sangkap na iyan, diyan lamang po makikilala ang tamang mangangaral na nasa Diyos. Sapagkat kung wala sa mangangaral ang mga tatlong sangkap na yan, o kahit isa lamang sa tatlo na yan ay maihiwalay, ay hindi na po yan sa Diyos na mangangaral. Sapagkat nabasa ko po sa Biblia, mga kaibigan, na sa pamamagitan ng tatlong sangkap, una, pangalan ng iglesia; pangalawa, tamang bautismo; pangatlo, pagtatala ng mga pangalan. Yan po ang mga tatlong sangkap na bukod tanging pagkakakilanlan sa mga ngaral na sa Diyos. Kapag wala po dyan yung tamang bautismo, kahit Church of God pa ang ginagamit niyang pangalan, mali yan. Kapag hindi naman tama yung pagtatala ng pangalan, kahit Church of God pa ang gamit na pangalan, mali pa rin. Kasi po ang tatlong sangkap na yan ay tatlong sangkap ng kaligtasan. Yan po ang nakasulat sa Mateo na mga susi ng kaharian ng langit. Tandaan po natin yan, mga kababayan. Yung sinabi ng ating Panginoon Jesucristo na nakasulat sa Mateo 16:19 na ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit, ay iyan po ang mga yan. Basahin po natin, mga kababayan. Simulan po natin sa talata 18, mga kaibigan. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Sa 19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Mga kababayan, napakataas at napakamatalinhaga ang talatang ito, mga kababayan, sapagkat yung susi na makakapagbukas sa kaharian ng langit ay tamang bautismo yan, mga kababayan. Sapagkat mayroon ding maling bautismo na ang bautismo na iyan ay pagbabautismo sa tubig na inilulubog ang binabautismuan. Kaya yan, mga kababayan, yung mga binautismuhan ng lubog sa tubig ay tinalian sa lupa. Kaya mangyayari ay tatalian din sa langit yan pagdating nila sa langit. Ngayon naman, mga kababayan, may mga ibinulid o tinalian dito sa lupa sa pamamagitan ng bautismo na lubog sa tubig. Ito naman po, kapag nasumpungan mo ang bautismo na tama, yung paghuhugas ng mga kasalanan na bautismo, ito po yung bautismo sa tubig na ibinubuhos sa binabautismuhan ang tubig na malinis, na malamig. Yan po ang tamang bautismo, mga kababayan. Ngayon, yung mga tinalian sa lupa sa pamamagitan ng bautismo na lubog sa tubig ay kakalagan naman ng tamang bautismo na ibinubuhos na tubig. Yan po ang kahulugan ng talata na yan. Yun pong susi ng kaharian ng langit, mga kababayan, ay isa doon sa tatlong sangkap ng kaligtasan. Binanggit ko na po kanina yan, mga kababayan, na ang isa, ang una na hanapin natin dito sa lupa ay ang tamang pangalan ng iglesia. Ngayon, mga kababayan, nandito na po ang tamang pangalan ng iglesia, Church of God Born Again Christians. Sapagkat
Dito po inilagay ng Diyos ang tamang bautismo. At dito rin inilagay ng Diyos ang tamang pagtatala ng mga pangalan upang nang sa ganon yung tatlong sangkap ng kaligtasan na iyan ay madadala ng tao, espiritu ng tao, pagpanhik niya sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo. Tandaan po natin yan mga kababayan. Kapag hindi po nakatala ang pangalan ng isang tao sa aklat ng kordero, hindi po makakapasok sa kaharian yan. Kaya napakahalaga po ang pagtatala ng mga pangalan ng mga mababautismuhan ng tamang bautismo sa loob ng tamang iglesia mga kababayan. Yan po ang aking punto na pagkakakilanlan sa isang mangangaral na sa Diyos. Tandaan po natin yan mga kababayan. Sa puntong ito mga kababayan ay nais ko pong putulin muna ang video nang sa ganon ay sa isang topic lamang ang isinagot ko sa video na ating pinapanood. Nais ko pong gawan ito ng episode 2 nang sa ganon ay maliwanag ang pagkaunawa natin sa mga bagay-bagay na ating nilalagyan ng reaksyon sa mga video ni Brother Eli Soriano. Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos at sana po ay gabayan tayo ng pagkaunawa sa mga bagay-bagay na ito na aking inilalahad o inihahayag naman po sa inyong